Hello po mga kapatid. Christmas greetings po sa inyong lahat. I'm here again in front of you to share something from the Word of God. In my previous vlogs ay ako po ang humihingi ng welcome sa inyo sa ating channel na ito at ang ating programa na ito. Pero ngayon ay sana ay pinapanalangin ko na itong channel na ito at ang program na ito ay welcome or very much welcome sa inyo. Sapagkat mga kapatid, kung bakit hindi ako mahihiya na ipa-welcome sa inyo itong ating programa ay sapagkat alam ko na inaaral ko ang salita ng Diyos or pinapaaral ko sa inyo ang salita ng Diyos sa buong katotohanan at sinseridad. I'm sharing to you the Word of God with all sincerity and truthfulness. So maraming salamat po at nagpapasalamat ako sa mga few kong viewers o subscribers. Salamat at kayo ay naniniwala sa aking tinuturo tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon po ay gusto kong iaral sa inyo ang subject na ito. Ang gusto ko pong iaral sa inyo ang na subject ay itong subject na ito na ang pamagat ay ano ba talaga ang mangyayari sa kaluluwa ng tao kung siya ay mamatay. Ito po ang gusto kong i-discuss natin sa ngayon. Sapagkat alam ko naman na maraming tao na hindi nila maiintindihan o kung ano man ay maraming klaseng paniniwala tungkol sa kaluluwa ng tao kung tayo ay mamatay. At sa mga bata naman ay naimulat sa kanila sapagkat experience naman natin itong pangyayari nung tayo pa ay bata na naimulat sa atin na kung may kamamatay na tao ay tayo ay natatakot sa kanilang mga kaluluwa o yung mga multo. So gusto ko pong pag-aralan natin kung ano talaga ang mangyayari sa multo ng tao o espiritu ng tao, kaluluwa ng tao kung ang isang tao ay mamatay. I-share ko po sa inyo ang karaniwang paniniwala ng mga karamihan kung ang tao ay mamatay. Una ay may mga ibang tao na naniniwala na kung mamatay ang isang tao, ang kaluluwa niya ay magiging powerful o makapangyarihan o magiging isang klase ng Diyos. So ito ang isang paniniwala tungkol sa kaluluwa ng taong mamatay.
ikalawa po ay mayroon ding naniniwala na ang kaluluwa ng mga namatay na tao ay magiging spirit sila or magiging wandering spirit sila, na sila ay ano sa Tagalog, sila ay nagwa-wander sa iba't ibang klase o iba't ibang part ng mundo. At pwede rin o paniwala din ng iba na itong kaluluwa ng ninuno na namatay ay pwede rin silang magiging blessings o magbigay ng blessings sa mga relatives nila na nabubuhay. Kaya't ang kaugalian, mas lalo na sa Mountain Province, ang kaugalian doon ay kung may okasyon o special occasion sila na gagawin ay ini-invite nila yung mga ninuno nilang namatay, kung ano man, saan man sila lugar nag-i-stay, ay ini-invite yung mga, sabi ng mga ng igorot, yung sabi nila sa taong nag-i-invite ng mga spirits ay yung mannunong. So yon ang sabi nila, yung mannunong, yung taong pwedeng maka-invite ng kaluluwa ng tao. So yon ang ginagawa nila, na ini-invite nila yung mga ninuno nilang namatay upang sila ay makihalubilo sa kanila o sa kanilang ginagawang okasyon. So yon ang paniniwala ng mga ibang tao. Mayroon din yung mga religious group na naniniwala na kung ang tao ay mamatay, ay yung mga kaluluwa nila ay matutulog hanggang sa huling pagkabuhay, kung ang ating Panginoong Jesus ay babalik dito sa mundo. So yon ang paniwala ng mga ibang religious group. At itong last na gusto kong i-share sa inyo na paniniwala ay itong paniniwala ng karamihan na kung mamatay ang tao ay yun na ang final end, o yun na ang sabi natin dito, yun na ang katapusan ng lahat sa kanilang buhay. Wala na silang magawa pa. The death is their final end. Kaya't sa paniniwalang ito ay maraming tao dito sa mundo na nagpapatayan, yung may galit sa iba o yung may mga gustong ipapatay na tao, ay ipapatay nila yung mga tao sapagkat alam nila ay kung mapatay nila ang mga kaaway nila, ay yun na ang katapusan ng mga taong mayon. Hindi na sila makapaghiganti pa o hindi na sila makagawa pa ng anuman, o hindi na sila magiging hadlang sa anumang plano ng mga ibang tao na ito. Mas lalo na sa alam naman natin ang problema, mas lalo na tungkol sa politika, na dahil lang sa politika ay maraming
nagpapatayan na tao, sapagkat yon ang paniniwala nila na kung mamatay yung kaaway nila ay wala na silang magawa. So ito ang paniniwala ng mga tao outside from what the Word of God says. So ngayon ay gusto kong pumunta tayo, pag-aralan natin kung ano ba talaga ang tunay na mangyayari batay sa salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kaluluwa ng isang tao. Pero bago tayo pupunta dito ay gusto kong sabihin sa inyo na mga kapatid, maski man totoo na kung mamatay ang tao ay wala na siyang magawa pa, hindi siya makapaghiganti sa kaaway niya. Pero alalahanin natin ang katotohanan tungkol sa sinabi ng salita ng Diyos. Ang katotohanan ay kung anumang karumal-dumal na gagawin natin sa kapwa nating tao, ang Diyos mismo siya ang maghihiganti sa atin. O ibig sabihin, ipaghihiganti ng Diyos yung mga victims na tao na pinatay ng kapwa nilang tao. So sabi ng Bible, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. So iyon ang salita ng Diyos. Ang vengeance o paghiganti ay sa Panginoon. He will repay whatever every person does to his fellow men or fellow person. So, kailangan alalahanin natin itong katotohanan, mga kapatid. So, pag-aralan natin kung ano ba talaga ang tunay na mangyayari sa kaluluwa ng tao kung siya ay mamatay ayon sa salita ng Diyos. So, in the Old Testament, it is not well explained kung ano ang mangyayari sa kaluluwa ng tao kung mamatay. Ang alam ko lang na isang verse na nasa Bible tungkol sa spirit o kaluluwa ng taong mamatay ay yung mababasa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Doon, sinabi doon na kung ang tao ay mamatay, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa at ang kanyang espiritu naman ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay. So, iyon ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 8. I mean chapter 12 verse 7. Pero kung punta tayo sa New Testament, alamin natin na ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsalaysay kung ano talaga ang mangyayari sa kaluluwa ng isang tao. So gusto ko pong basahin natin ang matatagpuan sa Luke chapter 16 verse 19. Dito mababasa natin ang pagsalaysay ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kaluluwa ng taong mamatay, tao o sa mangyayari sa kaluluwa ng tao kung siya ay mamatay. So, I will be reading from the Word of God from Luke chapter 16 verse 19. Basahin po natin sa English itong Gideon's translation.
the Holy Bible, Gideon's translation. So sabi dito, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this place, in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, or space, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. So this is what is written in this portion of, portion of scriptures. So here, we see here that the belief of men outside from the Word of God is not true at all. I would like to say, gusto ko pang sabihin na maski man na totoong mayroon mga spirits na nagpapakita man o nagpapahiwatig sa mga tao ngayon, ay gusto ko pong ilantad sa inyo once and for all na kung basahin natin maigi ang salita ng Diyos, maintindihan natin na itong mga spirits na hindi nakikita, na kung minsan ay nakipaghahalubilo sa mga tao, ay according to the Word of God, itong mga spirits na ito ay hindi talaga kaluluwa ng mga taong namatay o ang ating ninunong namatay, kundi itong mga spirits ay they are being called demons or deceiving spirits, leading human beings into false belief or false false belief or false hindi tunay na paniniwala, sapagkat itong mga unseen spirits na ito ay alam natin
ayon sa turo ng salita ng Diyos na ito ay ang mga anghel noon na nagkasala sa Diyos, nakasama si Satanas, kaya naibagsak sila dito sa lupa o sa space. Kaya itong mga evil spirits na ito ay ito ang nagtutulad ng kaluluwa ng tao. They are appearing themselves as spirits of dead men, but actually they are not, but they are the fallen angels who became evil spirits even at this present time that we are living in. So we can understand that if we read Ephesians chapter 6 verse 12, na sabi doon, for we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual forces in the heavenly places. So ang kaaway ng mga tao na nagnilinlang sa mga tao ay itong mga spiritual forces na hindi natin makikita, pero hindi sila kaluluwa ng tao. Okay, sapagkat ayon dito sa binasa natin sa pagsalaysay ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mayaman na ito, ang mayaman na ito at si Lazarus, ayon sa story na ito, ay sinabi ng ating Panginoong Hesus na itong mayaman na nabubuhay na kumplitong-kumplito ang kabuhayan niya. He lives so extravagantly, and he has many friends and many followers because he was a rich man. But then here again is a man named Lazarus who was also a very poor man, and he even is begging in the gate of this rich man. But time came, according to the Word of God, that it says, sabi dito na itong si Lazaro namatay at ang anghel ng Panginoon ay kinuha ang kanyang kaluluwa at ipinunta doon sa kandungan ni Abraham, or they brought him to Abraham's bosom. And so that was what happened to his soul. And then also itong mayaman na tao na ito namatay din. At nung namatay, ang kaluluwa niya ay nagpunta doon sa Hades. At nung nandun sa Hades, when he looked up afar, he saw Abraham in a far place at si Lazaro na nasa kanyang bosom, kandungan. So sabi niya kay Father Abraham, please send Lazarus to dip water into his finger and then drop it that I may drink, because I am so thirsty and I am tormented in this place. Sabi niya kay Father Abraham. Pero anong sabi ni Father Abraham? It cannot be, because we have a great gulf fix, or a great space wherein beings or people stay from here cannot come to your place, and also beings in your place cannot come to this place. So yon ang sagot ni Abraham. At sabi ng mayaman na ito, kung ganon, please send forth Lazarus to my father's house, because I have 5 brothers who are not yet believers, who do not fear God.
so that He will preach to them, so that they will not follow me here. So ano ang sabi ni Abraham? Mayroon doon si Propeta Moses at ang mga ibang profitas, kung hindi nila didinggin nila ang sinasabi nila, bahala sila. Pero sabi nitong kaluluwa ng mayaman na ito, hindi. Kung may mamatay na pumunta sa kanila at siya ang magsabi sa kanila, ay sila ay maniniwala. Ngunit sabi ni Father Abraham, maski may namatay na pumunta sa kanila, hindi rin sila maniniwala. So, yon ang kwento ng ating Panginoong Hesus. Ano pong makikita natin dito? Makikita natin dito na kung ang tao pala ay mamatay, ay kung siya ay ligtas o Kristiyano or he is saved according to the Word of God, and according to Ecclesiastes, ang espiritu niya ay pupunta sa langit or kukunin ng anghel, ipunta sila sa Abraham's bosom. At ganun din nung itong mayaman na namatay, hindi nagiging Diyos o hindi nagiging anuman, kundi ang kaluluwa niya ay pumunta doon sa Hades. So ito ang maliwanag na itinuturo ng salita ng Diyos. So gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na ang Biblia, itinuturo ng Bibliang ito kung bakit anong rason na pumunta ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Kaya't nag-celebrate tayo ng Christmas. Sapagkat itong Christmas na ito ay ang paniniwala na ito ang buwan na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At mababasa natin sa salita ng Diyos na God the Father sent forth His Son, John 3:16, into the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya't pumunta ang ating Panginoong Hesus dito upang siya mismo ang magsasabi sa mga katauhan ang katotohanan tungkol sa kagustuhan ng Diyos na mangyari. So, our Lord Jesus Christ came here on earth to reveal everything, to teach us everything about the plan of God the Father. Kaya't nung pumunta dito ang ating Panginoong Yesus, ay pinipreach niya ang kanyang sarili, hindi sa pagbabrag ng kanyang sarili, not by bragging himself, but he preached ang katotohanan tungkol sa kanya. So sabi niya, I am the living bread. I am the living water. At sabi pa niya, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me, even if he dies, he will live again. So ito ang mga karaniwang salita na sinasalita ng ating Panginoong Hesus sa mga tao. So, sinalita niya itong, mayroon yung sinasabi nilang verb sa Greek language na itong I me, na itong I me na verse ay pinapahiwatig ang emphatic expression. At sabi ng Panginoon, I am the bread of life. I am the living water. I am the resurrection and the life. So, yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. If anyone believes in me, he will not again thirst, but he will be given eternal life. So, yun ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili. So, siya lang ang nagkiklaim nitong mga bagay na ito. Siya lang ang nagkiklaim na siya ang living bread. Siya ang living water. Wala nang iba. Hindi ang mga pope, hindi si Muhammad,
hindi kung anumang mga founder ng relihiyon. Hindi. Maski anuman sa kanila, wala silang kiniklaim na sila ang buhay, source ng buhay na walang hanggan. Hindi. Pero ang ating Panginoong Jesus, mismo ang sinasabi niya, He is the bread of life. Siya ang isinugo ng Diyos Ama na pumunta dito upang tubusin ang buhay ng tao. So alam naman natin ang nangyari sa ating Panginoong Yesus, mas lalo na sa kanyang pagkamatay doon sa cross upang tubusin ang kasalanan ng tao. Kaya't marami na tayong oras na binuspos dito. So gusto ko pong maybe I will have to do a second part of this subject about the soul of a person when he dies. So in my next vlog, I will have a second part of this subject. So brothers and sisters, thank you very much. I'm always desiring that all of us will come to the true knowledge of the Lord, so that we can understand the will of the Lord in our lives, so that no one of us will perish, because that is what the Word of God says. The Lord God says in His Word, He does not desire that anyone should perish or go to hell like this rich man, but that all may come to repentance for salvation. So ako po ay nagpapasalamat mga kapatid. Thank you so much. May you be with me again in my next vlog. God bless you. I'm praying for you.